Okay, what is the main lesson sa Titanic? Ang barkong Titanic ang isa po sa pinaka-interesanteng artifact na talagang may interest ang mga tao. I should say ito po yung pangalawa sapagkat ang pinakauna, or should I say kung meron mang relic sa buong mundo na pinaka-interesado ang mga tao, ito yung Shroud of Turin, yung burial cloth ni Jesus, no? Pangalawa itong wreck ng Titanic. Bakit nga po ba napaka-interesado ng mga tao sa Titanic? Wala akong kinausap tungkol sa Titanic na hindi nagbigay ng interest. Simple lang kasi yung pelikula. Walang tatalo pa rin sa Titanic ngayon bilang highest grossing film of all time. Titanic pa rin, wala nakatalo. Kaya siguro isa po yun sa factor. Billions of dollars na po ang kinita ng pelikulang yan. At ako po ay naniniwala, ito po ay lagi pa rin pong panonoorin, especially tuwing Holy Week. Ngayon pang Semana Santa na, so laging maraming nanonood niyan. Ang Titanic po, kung titignan po natin yung kanyang pinaka-balangkas, no? Yung kanya pong pinaka-ugat. Ito po ay nagmula noong 1929. Or should I, sorry, mali po ako. Ano ba yan? Kung ano sinasabi ko, 1909 pala, sorry. Dito po hindi po ako nag-e-edit, no? Kung nagkamali ako, okay, mali. Sasabihin ko, hindi delete. Go on lang, tuloy lang ang recording. 1909, ito po ay kanya pong napag-usapan sa isang dinner. Probably ganito pong oras, 7:30 ng gabi. Napag-usapan nila tungkol sa dinner, no? At siyempre si Bruce is mayor nakikipag-meeting. At nung napagkayarian na nila, naggagawa sila ng isang ship na magiging pinaka-popular na ship. Hindi sila nabigo. Dahil ang nasa isip po nila during that time, bukod siyempre sa kumita at magkamal ng salapi, ito po yung maging famous sila na yung ship na pinakamalaki during that time, nakalimutan ko na po yung name, balak nila itong triplehin ng laki. So, doon pa lang na-conceive na yung Titanic, maraming nag-agree. Until dumating po yung construction nito, 1910, kung di ako nagkakamali. At syempre, natapos ng 1912. Noong 1912, nagkaroon ito ng tinatawag na inauguration. Syempre, excited ang mga tao nandun na. At dumating na po yung maiden voyage niya, no? Noong April 1912. Makikita po natin yan, very famous po yung mga larawan ng kanyang maiden voyage. Pero ano ang nakalimutan ng mga tao during that time? Sige nga po. During that time, ang technology hindi katulad ng meron tayo ngayon. Pero isip-isipin po ninyo, kung meron pang mundo ng 100 years sa susunod, itong technology natin na meron ngayon, malalaos ito. Tatawanan na lang itong mga iPhone, tatawanan na lang kung ano itong mga gadget na ito. Dahil during that time, meron pong mas high-tech at mas advanced. Pero during 1912, yan Titanic, pinaka-bongacious, pinaka-bongga na ship sa mundo. Kumakain po ako ng quick out. Yan. So, yeah. May kape ako. Yun. Pagkatapos, since ito ang pinaka-popular, nakatuon daw dito ang mata ng buong mundo. I've seen a documentary na halos buong mundo talagang ina-anticipate yung maiden voyage niya. To make the long story short, bumangga sa iceberg ang Titanic. Patayang mahigit 1,700 na tao kung hindi ako nagkakamali. Kung mali po ako, sabihin nyo lang po, no? 1,700. Anyway, yung mga figures din na mahalaga ngayon, basta importante, maraming tao namatay, nasawi. Ngayon, ano ang nakalimutan ng mga tao during that time? Tinignan nila yung kakayanan ng Titanic. Alam niyo po ba ang tawag din sa Titanic? Sabi nila, unsinkable ship. Even Jesus himself cannot sink the ship. Even the Lord himself, sabi nila, cannot sink that ship.
Nagkakamali sila dyan. Sapagkat si Jesus ang God of gods. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? If not for Jesus, walang anuman ang nakreate sa mundo. Kaya ang nakalimutan nila is tignan nila yung creator ng mundo. Nakalimutan nilang tignan yung kapangyarihan ng creator ng buong mundo. Ang mga tao masyadong nagtutok sa mga creators ng Titanic. Sa pangunguna ni Bruce Ismay, at saka yung isang, nakalimutan ko na yung pangalan nito, yung arkitekto noon. Yung arkitekto po ang nagsabi, even God Himself cannot sink this ship. Laking pagkakamali po nila. Pag minak mo ang Diyos, asahan mo, may pangit na mangyayari sa'yo. Ang sarap naman ng Quaker Oat. Kaya, iba talaga pag naging mananampalataya ka. Hindi ka mamamangha doon sa kinalolokohan ng mundo. Hindi ka mamamangha sa trending. Ang trending, laos bukas. Okay? Ako po ay nag-o-observe sa social media. Nakikita ko po yung mga sikat na singer noong 1980s. Okay, magpapangalan na po ko. Cyndi Lauper, 70-something years old na. 72 yata. Samantala noong 80s, at the prime of her, youth, no? Bata pa siya. Siya ay pinakasikat na singer. Maganda siya, maganda yung mga kanta niya. In fact, she won Best New Artist in 1985. Di ba? Tapos ngayon, parang hindi na kumanta man siya, kung kumakawit man, hindi na ganun katindi tulad nung dati. Nagbabago po lahat. Kaya wag mong panghahawakan yung uso ngayon sapagkat yung uso ngayon laos bukas. Ang gawin mo na lang, yung mga uso ngayon, i-enjoy mo. Kasi, di ba, kanina po dito po sa YouTube nakapanood ako, ang ganda, natuwa ako. May mga tao na gusto pa rin nilang gamitin yung kanilang mga iPhone 4S na luma. Meron pa akong iPhone 4S. May mga collection kasi ako ng old phones. Trip lang. Minsan gagawin ko ng video yung mga collection ko. Okay. At alam niyo po ba, ang sabi talaga ng matanda, literally, Amerikano to ha, I still use my iPhone 4S even up to now. Panahon na ng iPhone 15 Pro Max. Ang sabi lang niya, masarap kasi yung hindi ka nakikipagsabayan sa mundo. I know the feeling. Mag-detach ka lang sandali. Medyo mag-detox ka kumbaga. Masarap po ang feeling. Minsan yung phone mo, huwag mong tignan ng maghapon. Ako ginagawa ko po yun. Gusto ko lang kausapin si Jesus. Gusto ko lang ibulay-bulay lahat ng sa buhay ko. Kaya minsan di po ako nag-vlog, di ba? Yun lang, pinakausap ko si Jesus. And then, sabi ni Jesus, hey, kunin mo na yung phone mo kasi may mga revelations ako. So, ito nag-vlog na po tayo. Ganun. Parang medyo pahinga ka lang sandali sa social media. Hindi na po pwedeng walang social media sa panahon ngayon. Yun naman ang gusto kong sabihin na point doon sa mga tao kanina na napanood ko. Kasi panahon na po tayo ng social media. Huwag mo namang i-deprive yung sarili mo ng mga latest. Kung may pambili ka ng iPhone 15, bumili ka. I suggest. Kung may pambili ka ng Honor phones, mahasikat niyan. At yung S24, pinag-uusapan namin nung tsahin ko kanina, bibili raw siya ng S24. Go on, kako. Taga-State America naman. So, isisiw sa kanya yon. Baka regaluhan daw ako ng S24. So, tatanggapin ko po yan, pang-vlog ko, no? So, yan. I-enjoy po natin. Ayaw naman ni Jesus na maging boring ang mga buhay natin. But, ito lang gusto kong sabihin. Kahit gano'n natin kaalam, yung mga yan, mga bagay na yan, mga sikat ngayon na yan, malalaos at malalaos din yan. How about tignan natin yung creator ng lahat, ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video because this is very important. Every day, I remind you of the love of the Lord Jesus Christ.
the God of gods, the God of the galaxy, the God of the Milky Way, the God of the universe. Thank you, and Jesus truly loves us all.